Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Nelson. Taong 1957, Alamada, Cotabato. Maituturing na isang mapanganib na rebeldeng nagbagong buhay, itong si Nelson. Bagaman marami siyang nagawang kasalanan noong kapanahunan niya, pinili ng mga sundalong namamahala sa kanilang lugar na hayaan siya. Bukod kasi sa hindi naman siya nanggugulo, medyo nababahala rin ng mga ito na baka muling sumiklab ang panibagong karahasan sa oras na magtangkayong hulihin siya. Mabait na tao naman itong si Nelson. Maraming kakilala at higit sa lahat, kahit retirado na, malawak pa rin ang kanyang impluwensya. Hindi lang kasi siya pinuno sa isang grupo ng mga rebelde, bagkus ay saklaw din ito ang iilang mga sektang namumugaran sa iba't ibang lugar. Anumang oras kayang-kaya niya yung tawagin sa oras na magipit siya. Alam niyo, pinuno, isa yon sa kinatatakutan ng mga sundalo. Marami na rin kasi noong nagtangkang kunin ang kanyang ulo, pero sadyang napakadulas niya sa mga ito. Ang mas nakakamangha pa, sa mismong komunidad siya nakatira. Hindi siya nagtatago. Sa halip payapa siyang namumuhay, kasama ang kanyang mga kadugo. Wala rin siyang gwardya, pero yung bahay niya, punong-puno ng armas tuwing kailangan niya ito. Ayon sa mga malapit na kakilala ni Nelson, dati siyang antingerong nag-aklas laban sa gobyerno. Yung mga aral at mutya niyang tangan, yon ang kanyang ginamit para makaligtas sa loob ng 3 dekadang pakikipagbaka. Marami man ang nagbuwis ng buhay sa hanay niya. Nagawa naman niyang maisakatuparan ang kanilang hangarin at yon ay mawala ang pang-aabuso sa kanilang lugar at magkaroon ng respeto ang gobyerno sa mga nasasakupan nito, lalong-lalo na sa mga mahihirap na tao. Dahil sa ipinaglalaban niyang yon, marami ang sumuporta sa kanya. Lahat ng mga ito walang trumaydor, kahit inalukan ng malaking halaga para lamang lasunin siya. Isa kasi yon sa mga kahinaan ni Nelson, lalo pat hindi siyang tipo ng tao na nagdududa sa kanyang mga kadugo at mga kakilalang itinuturing niyang kapatid sa kanyang paniniwala. Ayon sa kanya, mahirap mamatay sa kamay ng mga kaibigan, pero mas mahirap mamatay sa kamay ng mga kalaban. Dagdag pa niya na puro ang kanyang pagtitiwalang ibinibigay, kaya lubos siyang natutuwa sa mga taong naging tapat sa kanya hanggang sa kahuli-hulihan ng kanilang mga buhay. Itong mga panahong ito, nasa edad 70 anyos na itong si Nelson. Meron na siya noong sariling pamilya na binubuo naman ng 7 niyang anak at isang asawa. Dahil purong lalaki ang kanyang supling, paulit-ulit niyang pinapaalalahanan ng mga ito na wag nang pumasok sa mga ganoong bagay. Naniniwala kasi siya na ang swerte ng isang tao hindi na maaaring maipasa sa iba. Dagdag pa niya na mas mainam ding maging isang edukadong tao na lamang ang mga ito para naman kahit papaano merong magtatanggol sa kanila gamit ang legal na paraan. Sa loob ng halos ilang taong pakikipaglaban niya, ni minsan hindi niya nakalimutan ang kanyang pamilya. Linggo-linggo pilit siyang bumababa ng bundok para lamang makipagkita sa mga ito. Tandang-tanda pa nga noon ni Nelson na sa tuwing bumababa sila, unang sumasalubong ay yung mga bala ng mga sundalo. May mga pagkakataon din na may namamatay sa kanyang hanay, subalit nagagawa naman nila yung maipaghigante.
Tumigil lang din ang ganoong pangyayari. Magmula noong may nakilala siyang sundalo na nasa mataas na katungkulan. Dahil sa kabutihan nito, pansamantalang nanahimik ang kanilang lugar. Malaya na rin silang nakakababa ng bundok na walang kahit na anong pagsubok na kinakaharap. Dahil sa ganoong pangyayari, kahit papaano napanatag naman ang buhay niya. Sa paglipas pa ng mga buwan, nang mapagtanto niyang hindi na niya kaya pang ipagpatuloy ang kanyang pamumuno, nagdesisyon siyang ipasa sa kanyang kaibigan ang panunungkulan. Tiwala naman siya sa kakayahan nito, lalo pat ilang dekada na rin niya yung nasubukan at nakasama. Sa mga unang araw ng panunungkulan nito, medyo pabalik-balik pa siya noon sa bundok para lamang masigurong nasa maayos na estado ang kanilang grupo. Ilang araw pa noon ang dumaan, nang mapansin naman niyang handa na ang kanyang kaibigan, nagdesisyon siyang wag na muna yung bisitahin. Hindi naman yung tinututulan ng kanyang mga kasama, gawa ng alam din ng mga ito na may responsibilidad siyang kinakailangan niyang pagtuunan ng pansin. Sa kasagsagan naman ng bakasyon ni Nelson kasama ang kanyang pamilya, hindi niya maiwasang makatagpo ng mga sundalong umaaligid sa bahay nila. Yung ilan sa mga ito, nakikipag-usap pa sa kanya pero yung iba naman, batid niyang merong masamang tingin sa kanya. Gayunpaman, hindi naman siya gaanong nababahala, lalo pat alam niya sa kanyang sarili kung ano ang kaya niyang gawin sa harap ng isang hindi maiiwasang panganib. Isang umaga, habang nagkakape si Nelson sa labas ng bahay nila, meron siyang nasipat na isang sundalo na nagmamadaling naglalakad papalapit sa bahay nila. Pagpasok naman ito sa loob ng kanyang bakuran, dali-dali naman niyang hinawakan ng tali ng alaga niyang aso para pakalmahin ito. Makalipas pa ang ilang minuto, nang magkaharap na sila, agad namang nagwika sa kanya ang sundalo ng, Nelson, anak mo ba si Lito? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa sa inyo. Pagsabihan niyo yan, naiwasan ng anak ko. Alam mo kasi, hindi nagugustuhan ng asawa ko ang pag-aaligid niya sa bahay ko. Wala sanang samaan ng loob. Ang sakin lang, maging maayos tayong lahat. Nang marinig naman ni Nelson ang sinabi nito, bahagya naman siya noong napasilay sa kanyang bahay habang patuloy na pinag-iisipan ang sinabi nito. Maya-maya pa, pagbaling naman ang kanyang paningin sa panauhing yon, kalmado naman siyang sumagot doon ng, Hayaan mo at pagsasabihan ko. Pero paalala ko lang sa'yo, ano man ang nararamdaman ng anak ko, labas ako dyan. Kung malalagay man siya sa panganib, dahil sa babala niyong yan, hindi ako magdadalawang isip na tumulong. Padre de pamilya ako ng tahanang ito. Ano man ang problema, ako ang unang haharap. Kasabay ng kanyang pagwika ay ang pag-amoy naman niya ng kakaibang baho na nanggaling sa mismong kasuotan ng lalaking yon. Sa puntong yon, kahit alam niyang isa itong pangkaraniwang tao, nasisiguro niyang meron yung mga kapamilyang may kakaibang dugong nananalaytay sa katawan ng mga ito. Malakas ang kanyang kutob na kung hindi yun nahanay sa mga mambabarang, paniguradong pamilya ito ng mga aswang. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, dali-dali naman yung umalis nang masipat nito ang iilan niyang mga kapitbahay na pasimple namang nakikinig sa kanilang pag-uusap. Dahil sa pangyayaring yon, minabuti naman niyang hayaan na ito nang sa gayoy makaiwas sa anumang pangyayaring hindi nila inaasahan. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mawala na ang sundalo,
agad naman niyang tinawag ang panganay niyang anak na inaasahan na niyang nakikinig sa likurang bahagi ng pinto ng bahay nila. Pagkarinig naman ito ng pagtawag niya, kabado naman yung lumapit habang pilit nitong ipinapaliwanag ang kanyang panig. Ayon sa anak niyang nasa edad 22, maganda ang anak ng sundalong yon. Kaya naman natipuhan niya ito. Inamin din itong nagugustuhan din siya ng dalaga. Kaya na may ang mga pagkikita nila at pagpapasya na sisiguro nitong kagustuhan ng kanilang mga puso. Pagtatapat pa nito sa kanya na maganda ang hangarin niya sa babaeng yon. Kaya na may nakahanda niya yung panindigan, maipagpatuloy lamang ang pagmamahalang kanilang nasimulan. Matapos naman itong marinig ni Nelson, hindi na rin siya nagdalawang isip na suportahan ang kanyang anak. Naniniwala siya na ang pasyanoon ng kanyang panganay ang makakabuti sa buhay nito. Ayaw din niya yung tanggalan ng karapatan na mamili ukol sa taong hinahangad nitong makasama ng panghabang buhay. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, mariin niya yung inabisuhan na maghanda. Pagkalahad naman niya ng bagay na yon, agad naman niyang tinawag ang kanyang asawa para utusan yung gumawa ng mga kakaning dadalhin nila. Ilang oras pa ang lumipas, bago pa man sumapit ang tanghali, kasalukuyan na nilang binabagtas ang daan patungo sa bahay ng sundalo. Pagdating naman nila sa lugar na ito, agad naman niya yung nakita na kasalukuyang nagsasalansan ng mga panggatong sa initan. Pagsilay naman ito sa kanya, agad naman yung lumapit habang nagtatanong ukol sa pakay nila. Nang marinig naman yon ni Nelson, hindi na rin siya nagdalawang isip na ilahad ang tungkol sa hinahangad niyang pakikipag-usap sa asawa nito. Ayon sa kanya, hindi niya hahayaang masakta ng basta-basta ang kanyang anak, lalo na kung walang matibay na rason para gawin ito ng mga magulang ng babaeng napupusuan nito. Dagdag pa niya na, tatanggapin nila ang lahat ng magiging pasya nito kung yung anak nila mismo ang tatanggi ng mga nararamdaman nito para sa kanyang panganay. Mariin niya ring inilahad sa lalaki na hanggat maaari, pagbigyan nila ang kagustuhan nilang yon kung nais nilang hindi na sila magpumilit pa. Matapos naman yung marinig ng sundalo, wala na nga itong nagawa kundi ang tumango. Pagpasok naman ito sa loob ng bahay, matyaga naman silang naghintay hanggang sa dumating ang puntong muli na yung lumabas kasama ang anak nito. Pagsilay naman ni Nelson sa napupusuan ng kanyang anak, hindi naman niya maiwasang matuwa, gawa ng halos magkaparehas nga sila ng tipo nito. Maya-maya pa, bahagya namang nabaling ang kanilang atensyon sa sundalo nang marinig naman nila yung magwika sa kanila ng, Sa loob na lang tayo mag-usap para maging klaro ang lahat. Halina kayo. Kanina pang naghihintay ang asawa ko. Dahil sa sinabi nito, hindi naman sila nag-alangang sumunod sa lalaking yon. Pagpasok naman nila sa loob ng bahay, unang bumungad sa kanila ang napakaganda at napakaaliwalas na paligid. Ayon kay Nelson na, sa unang tingin, masasabi mong pangkaraniwang tao lang ang naninirahan sa lugar na yon. Pero pagharap niya sa kinaroroonan ng asawa ng sundalo, unang bumungad naman sa kanya ang napakabigat na presensya nito. Sa kanyang pagmamasid, napansin naman niyang yon ay napakatahimik. Bagaman hindi ito nagsasalita, hindi naman niya maipagkakaila ang tungkol sa pagtitimpi nitong magsalita. Makalipas pa ang ilang minuto,
Nang hindi na maatim ni Nelson ang pangyayaring yon, minabuti naman niyang tanungin ng babae ukol sa nais nitong mangyari. Dagdag pa niya na anuman ang pasya ng mag-ina, taus-puso nila yung rerespetuhin. Ang sa kanila lang, maging maayos ang lahat para naman kahit papaano, hindi sila magkasakitan. Hindi naman sa nangingialam ako. Pero hindi ba karapatan ng dalawang bata kung ano ang kanilang gustong gawin sa buhay? Matinong tao ang anak kong ito. Kaya nasasaktan talaga ako sa pangingialam ninyo. Bakit hindi nyo sila hayaan na maging masaya? Suportahan na lang natin. Tutal nasa tamang edad na rin naman sila. Wika ni Nelson sa asawa ng sundalo. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, pansin na pansin niya ang tila bang pananahimik ng taong yun. Makalipas pa ang ilang minuto, nang akmang magsasalita pa siya, bahagya naman siyang natigilan nang marinig niya ang sagot ng babae sa kauna-unahang pagkakataon. Ayon dito, wala namang problema sa ginagawa ng kanyang anak. Ang tanging inaalala lang nito ay ang tungkulin ng dalaga sa kanilang pamilya. Pagtatapat pa ng babae na ang anak nilang yon ang magmamana ng kanyang bertud, kaya mas mainam na magkaroon din yon ng kaisang dibdib na kaparehas ng tinatangan nilang dugo. Dagdag pa ng babae na nababahala ito na baka ang pagiging malapit ng anak niya ang siya namang magiging susi sa pagkasira ng kanilang pamilya. Matapos naman yung marinig ni Nelson, agad naman niya yung tinutulan dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi siya ganoong tao. Sa katunayan, tanggap naman niya ang kahit na sino, basta ba'y mabuti ang pakikitungo nito sa kanila at sa kanilang mga kakilala. Hindi rin importante kung ordinaryong tao o hindi pangkaraniwan ang makakatuluyan nito, basta ba'y masaya sila. Matapos naman yung mailahad ni Nelson, agad naman siyang nagpaalam sa pamilyang yon. Sa paglabas naman nila ng bahay, inabisuhan naman niya ang mga ito na mas mainam na wag nilang pakialaman ng dalawa. Mariin din niyang inilahad na anuman ang mapansin niyang kakaiba sa anak niya, ituturing niya yung kagagawan ng asawa ng sundalo. Dagdag pa niya na sa lahat ng oras, alam niya ang mga kinikilos nito, kaya na may kapag ginawa nila yon ng hindi tama, paniguradong malalaman niya yon sa lalong madaling panahon. Nang marinig naman ng sundalo ang kanyang sinabi, dali-dali naman yung sumagot sa kanya ng, Hindi kami ganyan, Ka Nelson. Sige ho, mag-iingat kayo pa uwi. Ako na ang bahala sa asawa ko. Basta, susubukan namin kumbinsihin ang aming anak at sana ganun din ang gawin ninyo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman silang umalis nang wala ng kahit isang katagang binibitawan. Makalipas pa ang ilang minuto nilang paglalakad, narating na nga nila ang sentro ng baryo kung saan doon bumungad sa kanila ang dalawa pa niyang anak na abalang-abala sa pamimili ng pagkain. Pagsilay naman ito sa kanila, dali-dali naman yung lumapit, bit-bit ang mga pagkaing nabili nila. Maya-maya pa, nang makarating na sila sa kanilang pamamahay, agad namang nagpahinga itong si Nelson sa isang maliit na kubo malapit sa pintuan ng bahay nila. Kalimitan niya kasi yung ginagawa tuwing hapon, bilang parte ng pampalipas oras niya. Sa kanyang pagmamasid sa paligid, tanging mga dumaraang magsasaka lamang ang kanyang mga nasisipat. Bagaman kilala niya ang iilan sa mga ito, minabuti naman niyang wag yung pansinin, nang sa gayoy mapag-isipan niya ng maigi ang mga bagay na kanyang gagawin. Dumaan pa ang ilang oras
Pagtungtong naman ng 6:00, nagdesisyon na siyang pumasok na. Bale, inagahan pala nila ang pagkain ng hapunan para naman kahit papaano makapagpahinga sila ng maaga. Sa kasagsagan ng pagpapaantok ni Nelson, hindi naman niya maiwasang alalahanin ang mga bagay na naranasan niya mula noong kabataan niya. Tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata, purong mga tunog ng putok ng baril ang kanyang naririnig. May mga tinig din noong animoy bumubulong sa kanya, dahilan para hindi siya kaagad makatulog. Makalipas pa ang ilang minuto, bahagya naman siya noong natigilan nang may marinig siyang mga panauhin sa labas na isinisigaw ang kanyang pangalan. Sa tono ng boses nito, nasisiguro niyang pamilyar yun sa kanya, kaya na may dali-dali naman siyang tumayo para sumilip sa entradang pinto ng bahay nila. Maya-maya pa, pagsilay naman niya sa labas, doon tumambad ang 3 kalalakihan na merong mga bit-bit na sulo. Nakasuot din yun ng mga salakot at sa mismong tagiliran nito, nasipat niya ang 2 armas na merong mga pulang bandana. Dahil dito, hindi na siya nagdalawang isip na buksan ang pinto, sabay wika sa mga kalalakihang yunang. Oh, magandang gabi sa inyo. Ba't kayo nandirito? Ginabi ata ang pagbisita ninyo. Wala na bang ibinibigay na libreng oras ang ating samahan? Nang marinig naman ang 3 ang kanyang sinabi, agad naman yung napalingon sa kinaroroonan niya, sabay lakad papalapit. Pagharap naman nilang 4, walang pagdadalawang isip naman yung nakiusap sa kanya na kung maaari samahan niya ito patungong bundok. Ayon kasi sa isa sa mga kalalakihang yon, merong kinakaharap na malaking dagok ang kanilang pangkat. Sa loob ng 2 araw, 3 na ang namatay, kung saan pawang mga biktima ng kanilang mga kalaban. Wala ring nakakaalam sa kanila kung sino ang mga nilalang na yon, dahil gabi lamang ito kung umatake. Ang ikinakatakot ng dating grupo ni Nelson na baka kaparte ang mga taong yon ng isang espesyal na sandatahan ng gobyerno. Pagtatapat pa nito sa kanya, patay na ang namumuno sa kanila, kaya wala silang magagawa kundi ang bumalik sa kanya. Mahirap man yung gawin pero nakahanda sila sa anumang sasabihin ng dati nilang pinuno. Dahil sa sinabi nito, halos hindi naman siya nakapagsalita, dala ng matindi niyang pagkagulat. Sa isang iglap, lahat ng kanyang karanasan na merong kaugnayan sa commander ng grupo muling bumalik sa kanyang wisyo. Matapat niya kasi yung kaibigan, at sa loob ng halos ilang dekada, yon ang naging kasama niya sa lahat ng operasyon nila. Pasensya na ho kayo, Ka Nelson, kung hindi namin agad nasabi sa inyo. Kahit kami man po, nabigla sa mga nangyari. Pero nung magagawa namin, nangyari na ang mga bagay na aming kinakatakutan. Akala ko si Commander lang ang kanilang pakay. Pero magmula noong namatay siya, mas lalong tumindi ang presensya ng mga ito sa aming trensera. Pinilit po naming lumaban pero anong magagawa namin sa mga kalabang hindi namin nakikita? Marami na ho nangyari, Ka Nelson. Yung anak kong ang kakaanib lang sa samahan, napatay ng mga ito. Mga demonyo sila. Mga wala silang awa. Nanlulumong wika ng kasama niya. Matapos naman niya yung marinig, walang pagdadalawang isip naman siya doong sumama patungo sa dati nilang kuta. Habang binabagtas nila ang daan, marami pa siyang nalaman ukol sa kinakaharap na digmaan ng mga kasama niya. Hindi naglaon, nang hindi na niya maatim ang mga bagay na kanyang narinig, siya na mismo ang nangako sa mga ito na hindi siya titigil
hanggat hindi nakakapaghigante ang kanilang grupo. Dagdag pa niya na makakaya na nilang makipaglaban sa mga ito, gayong naroon na siya. Dahil sa kanyang sinabi, kahit papaano natuwa naman ang mga kasama niya. Kalahating oras pa ang lumipas, nang marating na nila ang likurang bahagi ng ikatlong bundok. Doon naman bumungad sa kanya ang kuta ng kanyang mga kasama na halos sira-sira na. Di pa man sila nakakalapit, pansin na dinoon ni Nelson ang tila bang maladilubyong nananalasa sa lugar na yon. Makalipas pa ang ilang minuto, pagpasok naman nila sa kuta, unang sumalubong sa kanila ang unang pangkat na naglilibot sa gabi. Bawat isa sa mga ito, ramdam ni Nelson ang takot ukol sa kanilang mga kalaban. Pagsilay naman ito sa kinaroroonan niya, agad naman yung lumapit habang bakas sa pagmumukha nito ang hindi maipagkakailang tuwa. Sa kanilang pag-uusap, inilahad ng mga rebelde kung gaano sila nasisiyahan sa presensya ni Nelson sa lugar nila. Dagdag pa ng mga ito na, dahil sa kanyang pagpunta, unti-unti silang nakaramdam ng pag-asa sa kabila ng matinding dagok na kinakaharap nila. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, mas lalo pa siyang naliwanagan ukol sa kasalukuyang nangyayari sa lugar. Maya-maya pa, nang akmang gigisingin na niya ang kabuuang pangkat, bigla naman sila noong napatahimik nang makarinig sila ng mga malalakas na kaluskos sa buong paligid. Sinasabayan din niyo ng malakas na hangin na para bang merong isang hindi pangkaraniwang nilalang ang lumilikha nito. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman niyang pinakalat ang bawat miyembro nila. Inabisuhan niya ring huwag lalayo sa lugar, nang sa gayoy hindi ito basta-bastang mahugot ng kanilang mga kalaban patungo sa dilim. Matapos naman niya yung ilahad, taimtim naman niyang inihipan ng dasal ang kanyang hintuturo, sabay lapat nito sa kanyang noo. Pagmulat naman ng ikatlo niyang paningin, sinabayan naman niya yon ng 6 na buhay na kataga na siya namang nagpakunat sa tangan niyang kabal. Matapos nun, agad naman niyang pinakiramdaman ng buong paligid para hanapin ang mga nilalang. Nagpalipad din siya ng mga usal sa hangin upang masigurong walang makakalapit sa kanila nang hindi niya nalalaman. Hindi naglaon, nang maihanda na niya ang lahat ng kanyang kinakailangan, doon na siya matyagang naghintay ng tamang pagkakataon. Halos inabot din siya ng ilang minuto kakamasid sa paligid hanggang sa dumating ang puntong meron na siyang nakitang isang nilalang na mabilis dumaan malapit sa kinaroroonan ng 2 rebelde. Pagsilay naman niya rito, agad naman niyang nakumpirma na hindi yon mga sundalo. Walang sabi-sabi, dali-dali naman niyang sinigawa ng kanyang mga kasama upang maalarma ang mga ito sa kung ano ang kalaban nila. Umatras kayo! Mga aswang ang kalaban nyo! Sigaw ni Nelson sa mga kasamahan niya. Nang marinig naman ng mga ito ang kanyang sinabi, walang habas naman yung nagpaputok habang dahan-dahang umaatras. Sa abot din ng kanilang makakaya, pinili nilang dumikit sa bawat isa nang sa gayoy madali nilang makita ang mga kalaban nilang umaaligid. Maya-maya pa, paglapit naman nila sa kinaroroonan ni Nelson, agad naman nilang itinigil ang kanilang pagpapaputok. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, labis-labis naman noon ang kanilang pasasalamat, gawa ng ni isa sa mga supling nilang nasa loob ng bahay na tinutuluyan nila, hindi nangahas na lumabas. Maaaring alam na ng mga ito ang mga nangyayari sa kanilang lugar, kaya nagdesisyon yung manatili sa loob.
Sa pagbalik naman ng katahimikan sa lugar na yon, sa kauna-unahang pagkakataon, nasipat ng rebeldeng grupo ang totoong kaaway ng kanilang pangkat. Base sa pagkakatanda ng mga saksi, naaktuhan nilang naglalakad ang humigit sa 15 nilalang sa entradang bahagi mismo ng kanilang pugad. Habang binabagtas ng mga ito ang daan, nanlilisik naman ang mga mapupula nitong mga mata habang nakatitig sa kanila. Butot balat din ang karamihan sa mga ito pero labis yung nakakapangilabot gawa ng pansin na pansin nila ang tila bang pagiging kakaiba ng wangis ng mga nilalang na yon. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, doon na rin nila nasilayan ang 3 dambuhalang aso na halos gakalabaw ang laki. Bagaman dambuhala ang mga nilalang na yon, kahit isang mahinang kaluskos, wala silang naririnig na nagmumula sa mga ito. Maya-maya pa, pagtigil naman ng mga nilalang sa loob mismo ng kuta, doon naman nakita ni Nelson ang isang matandang aswang na dahan-dahang bumabalik sa orihinal nitong kaanyuan. Pagtitigan naman nilang dalawa, napangiti lang naman ang matanda habang nagwiwika sa kanya ng, Akala ko ba tinalikuran mo na ang pagiging rebelde mo? Kumusta ka na, Commander? Marami akong naririnig na balita ukol sa'yo, kaya sinubok ko ang grupo mo. Kaso lang nung dumating kami rito, wala ka na. Marami na ring nagbago. Dala ng galit ko nun, pinatay ko yung tagapaghalili mo. Umaasa ko na dahil doon, magpapakita ka. Hindi nga ako nagkamali. Nang marinig naman ni Nelson ang sinabi nito, agad naman niyang dinukot ang kanyang tabak, sabay turo nito sa matandang yon. Walang sabi-sabi, buong tapang naman niya yung nilusob at nung makalapit na siya sa kinaroroonan nito, walang habas niya yung pinagtatataga sa ulo. Ngunit, nang masipat naman ng nilalang ang kanyang pag-atake, buong liksi naman yung umilag. Kahit anong gawin noon ni Nelson, hindi niya magawang tamaan ang nilalang na yon dahil sa malahangin nitong pagkilos. Maya-maya pa, nang masipat naman yon ng kanyang mga kasama, nagdesisyon na yung tumulong sa kanya. Sa isang iglap, muling sumiklab ang digmaan sa lugar na yon. Kahit yung mga kasama niyang naguguluhan ukol sa mga nangyari, piniling tulungan siya. Akala nila sapat na ang baril para mapaslang nila ang mga ito, pero nagkamali sila. Habang pinapaulanan kasi nila yon ng bala, tila bang tumatalbog lang ang mga bagay na yon sa katawan ng mga aswang. Dahil sa ganoong pangyayari, marami sa mga kasamahan nila ang nagbuwis ng buhay noong mismong gabing yon. Sa loob ng halos 10 minuto nilang pagbubuno, umabot sa 10 katao ang namatay. Sa hanay naman ng mga aswang, tanging galos lamang ang natamo ng iilan. Maya-maya pa, nang mapansin naman niyang marami nang nasasaktan sa hanay nila, napilitan ng gumamit ng mutya itong si Nelson. Pag-atras naman niya ng bahagya sa matandang yon, agad naman niya yung tinitigan, sabay ngisi. Matapos niya yung gawin, doon na siya nagbitaw ng 3 buhay na salita para gisingin ang gabay ng kanyang mutya na nakabaon sa kanyang braso. Nga pala, Pinuno, pasensya ka na, hindi ko babanggitin ang mutya ng matanda. Ayaw kasi itong ipasabi ng anak niya. Parang iwas basag mutya na rin. O ayan ha, sinabi ko na kay Pinuno para klaro tayo rito. Matapos naman niya yung gawin, laking gulat na lamang ng matanda nang mapansin nito ang pinaghalong lakas at bilis na namumutawi sa kanyang katawan.
Hindi naglaon. Pagsilay naman niya sa kinaroroonan ng nilalang na yon, dali-dali naman niya yung sinugod na siyang naging sanhi upang mapansin ng nilalang ang tila bang pagkawala niya sa mismong paningin nito. Pilit din itong sinubukang alamin ng mga pamamaraan ng kanyang pag-atake, pero dahil sa bisa ng mutya, naging imposible na yon para sa matandang aswang. Sa isang kisap mata, tumayo sa likuran ng nilalang itong si Nelson habang pasimpleng bumubulong doon ang, Isang mutya pa lang ang ginagamit ko, hindi ka na makasabay. Paano pa kaya kung 3? Nang mailahad na niya ito, dali-dali naman niyang hinawakan ng braso ng matanda, dahilan para mabali yon ng hindi inaasahan. Pagluhod naman ito sa lupa, agad naman niya yung tinadyakan sa likod na siyang naging sanhi upang sumigaw yon ng napakalakas habang paulit-ulit itong humihingi ng tulong. Ngunit, nang marinig naman yon ng mga kasamahan nito, pinili naman itong lumayo kesa pagtangkaan pang iligtas ang kanilang pinuno. Makalipas pa ang ilang minuto, wala nang nagawa ang mga nilalang, kundi ang lumayo. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa buong paligid, dali-dali namang itinali ni Nelson ang matandang yon habang patuloy itong sinisindak. Walang patid niya rin yung tinanong kung ano ang kasalanan ng kanilang grupo para gawin ng mga bagay na yon. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang mga katanungan, paulit-ulit naman yung sumisigaw, buhat sa matinding sakit na kasalukuyan itong nararamdaman. Maya-maya pa, pagsilay naman ito sa kinaroroonan niya, nag-aangil naman yung sumagot sa kanya ng, Walang nag-utos sa amin. Sariling kagustuhan namin ito. Sadyang may galit lang kami sa inyo. Akala nyo ba hindi nabubulabog ang aming katahimikan dahil sa pinaggagawa ninyo? Naisip mo ba, Nelson, kung ilan sa mga kauri namin ang pinatay mo? Wala kang kaide-ideya. At ngayon umaakto kang parang ikaw pa ang biktima. Dahil sa sinabi nito, napilitan naman siyang kaladkarin ito patungo sa kinaroroonan ng bangkay ng kanilang mga kasama. Pagsilay naman doon ng matanda, humagikgik lamang yon habang paulit-ulit na dinuduraan ang mga bangkay na nasa harapan nito. Pagsilay naman ng mga kasamahan niya sa ginawa nito, galit na galit naman nila yung pinagtulungan hanggang sa tuluyan ng kumalas ang ulo nito mula sa kanyang katawan. Sa pagbagsak naman ito sa lupa, mariing inilahad ng mga rebelde ang kagustuhan nilang maghigante. Dagdag pa ng mga ito na nakahanda silang gawin ng lahat, mapagbayad lamang ang mga nilalang na sangkot sa pagkamatay ng kanilang mga kaibigan at kadugo. Pagkalahad naman nila ng tungkol sa bagay na yon, paisa-isa namang silang lumuhod sa harapan ni Nelson habang sabay-sabay na nagsasabi ng, Nakahanda kami sa lahat ng pwedeng mangyari. Tulungan niyo ho kami para maipaghiganti namin ang mga nawala. Pakiusap, wala na kaming malalapitan kundi ikaw na lang. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napabuntong hininga lang naman siya habang pilit na sumasang-ayon sa mga panauhing yon. Ayon kay Nelson na, iniiwasan niya ang ganoong pangyayari pero sa puntong yon, sadyang wala na siyang pagpipilian. Lahat ng mga kapatid niya sa samahan, katarungan ang isinisigaw kaya wala siyang magagawa kundi ito ay pagbigyan. Aminado rin naman siyang hinahangad niya ito, gawa ng nababahala rin siya na baka balikan ng mga nilalang na yon ang kanyang pamilya. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad namang bumaba ng bundok itong si Nelson para bumalik na sa kanilang pamamahay. Upang makasiguro ring makakauwi siya ng ligtas,
sinamahan siya ng matataas na opisyal ng grupo na kargado ng mga armas. Hindi naglaon. Nang marating na nila ang baryo, walang pagdadalawang isip naman niya yung inabisuhan ukol sa gagawin nilang plano sa mga susunod na araw. Mariin niya ring inilahad sa mga ito na hanggat wala pang senyas na nagmumula sa kanya, iwasan nilang gumalaw nang naaayon lamang sa bugso ng kanilang damdamin. Pagpapaalala pa ni Nelson, tuso at mapanlin lang ang mga aswang, kaya kinakailangan nila itong gamitan ng talino kapag nagdesisyon silang makipaglaban sa mga ito. Matapos naman yung marinig ng kanyang mga kasama, dali-dali naman yung umalis sa pamamahay niya. Sa paglipas pa ng mga araw, walang ibang ginawa ang kanilang pangkat kundi ang maghintay. Hanggat wala ring ulat na naghahayag ng kakaibang kaganapan sa kanilang kuta, iniiwasang tumungo doon ni Nelson dahil sa pag-init ng mga mata ng mga sundalong naglilibot sa kanilang lugar. Hindi niya mawari pero magmula noong sumiklab ang gulo, tila bang may binabalak ng kakaiba ang mga sundalo. Gayunpaman, sa kabila ng mga nararamdaman niyang yon, minabuti niya pa ring manatiling kalmado. Kampante naman siya kahit papaano, gawa ng nasisiguro niya, hindi siya iiwan ng kanyang kabal anumang oras at pagkakataon. Dahil sa ganoong pangyayari, unti-unti namang nakarating sa kanyang mga kasama ang kanyang sitwasyon, kaya na may ora mismo, nagpadala yon sa kanya ng tulong. Tuwing gabi merong mga nagbabantay na mga magsasaka sa kanyang bahay upang masigurong walang magtatangkang pumasok sa loob sa oras ng kanilang pamamahinga. Sinigurado rin nilang nakadistansya ang mga sundalo nang sa gayoy hindi nila masisisi ang mga ito sa anumang pangyayaring hindi nila inaasahan. Isang linggo pa noon ang dumaan, nanatiling mapayapa ang lugar nila. Akala ng mga kasama ni Nelson magtutuloy-tuloy na ang sitwasyong yon, pero lingid sa kanilang kaalaman, meron na palang ginagawang hakbang ang kanilang mga kalaban. Sa pagsapit naman ng Biyernes ng gabi, habang nagpupulong sila sa kanilang kuta, bigla naman sila noong natigilan nang dumating ang kanyang panganay na anak, kasama ang sinisinta nitong dalaga at ang pamilya nito. Paglapit naman ito sa kinaroroonan nila, agad naman itong inilahad ang kanilang suporta, kalakip ng iilang mahalagang mensahe na merong kinalaman sa mga planong isinasagawa ng mga kalaban nila. Ayon sa ama ng dalagang yon, kapamilya nila ang nakalaban nilang mga aswang, kaya na may merong nakapagtimbre sa kanila ng mga ginagawa nito. Pagtatapat pa nito na, kalat na sa kanilang lugar ang mga pangyayaring yon, kaya na may bawat isa sa mga kalahi nila hindi maiwasang mangamba sa magiging resulta nito. Nang marinig naman yun ni Nelson, agad naman niyang ipinagtapat sa ama ng kasintahan ng kanyang anak kung ano ang nais nitong mangyari. Mariin niya ring inilahad dito, hindi siya magdadalawang isip na durugin ito kung sakali mang mapag-alaman niya na kabilang yon sa grupo ng mga aswang na pumatay sa kanyang mga kasama. Dahil sa kanyang sinabi, tumawa lang naman ang lalaking yon habang sumasagot sa kanya ng, Hindi mo ako makikita rito kung isa akong traidor. Nandito kaming lahat dahil nandito rin ang aming anak. Tsaka isa pa, nagugustuhan na namin ang panganay mo. Alam mo, sa totoo lang, Commander, kung hindi dahil sa anak mong ito, hindi kami makikisawsaw sa gulong kinakaharap ninyo. Dahil sa sinabi nito, doon niya napagtanto na kasama nila ang pamilyang yon. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad naman nila itong pinapasok sa isang kubo upang hindi na yon masipat pa ng mga tagapagmasid ng mga aswang
na nasa labas ng kuta nila. Ilang oras pa noon ang lumipas, nagpatuloy ang kanilang pag-uusap-usap habang ang iilan naman sa kanila matyagang naglilibot sa kanilang lugar. Bawat isa sa mga ito armado mula ulo hanggang paa, nang sa gayoy masiguro na hindi sila mauunahan ng mga kalaban nila. Pagtungtong naman ng 9:00 ng gabi, matapos naman nilang maibahagi ang kanilang mga suhestyon, muling nagpatuloy ang kanilang pagbabantay sa lugar na yon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, marami ang nag-akalang magiging isa lang yung pangkaraniwang gabi. Pero habang paunti-unting nakakaidlip ang iilan sa kanila, meron na palang dahan-dahang lumalapit na panganib. 2 minuto bago sumapit ang 11:00 ng gabi, pag-ikot ng huling bantay ng kuta nila, mabilis namang pumuslit ang 2 dambuhalang aso patungo sa kubong pinagpapahingahan ni Nelson. Akala ng mga ito masosorpresa nila ang commander ng grupo, pero pagpasok nila sa loob, bumungad sa kanila ang matanda na kasalukuyang naghahasa ng tabak sa mismong harapan ng panganay nitong anak. Pagbaling naman ito sa hayop na nagkukumahog sumira ng dingding, dali-dali naman niya yung nilapitan, sabay unday ng taga sa mismong ulo nito. Sa sobrang lakas ng pagkakataga doon ni Nelson, halos mahati na ang ulo ng nilalang na yon. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman niyang patay na ito, doon na siya nagsimulang makarinig ng mga malalakas na pag-atungal sa buong paligid. Sinasabayan din niyo ng tunog ng mga yapak na parabang nanggagaling sa mga paa ng kalaban nilang hindi mabilang. Dahil sa pangyayaring yon, dali-dali naman siyang lumabas ng kubo para tingnan ang kalagayan ng kanyang mga kasama. Pagsilay naman niya sa loob ng pugad nila, doon niya nasipat ang napakaraming aswang na pilit pinagbububuwal ang mga kubong naroon sa lugar. Yung ilan sa mga ito kasalukuyan ang nakikipaglaban sa kanyang mga kasama, habang ang iba naman pilit na sinusukol ang mga pamilya nitong walang kakayahang makipaglaban. Matapos naman yung masipat ni Nelson, agad naman siyang gumawa ng paraan para makabuo ng isang pangkat. Nang marinig naman yon ng mga kasama niyang malapit sa kanya, mabilis naman yung kumuha ng mga armas, alinsunod sa kanyang utos. Hindi naglaon. Nang makalayo na ang mga ito, walang habas naman nilang pinaputukan ang kanilang mga kalaban hanggang sa mapansin na nila ang sapilitan nitong paglayo sa kanilang mga kasamang nasusukol na. Sige lang! Huwag kayong matakot! Punong-puno ng sumpa ang bawat basyo ng armas ninyo! Tatablan sila niyan, kaya wala silang magagawa kundi ang umiwas! Sigaw naman ni Nelson, pagsilay naman niya sa mga aswang na walang habas na kumakaripas ng takbo papalayo. Makalipas pa ang ilang minuto, nang masipat niyang nakakabawi na sila, doon na siya gumawa ng paraan para makapaghigante. Habang pinagmamasdan niya noon ang mga nangyayari, maigi naman niyang hinanap ang pinuno ng kanilang katunggali. Sa isip-isip niya, para matapos ang kaguluhan sa kanilang lugar, kinakailangan niyang putulin ang mismong pinagmumula nito. Maya-maya pa, pagsilay naman niya sa malayong parte ng lugar, doon bumungad sa kanya ang isang babaeng may napakahabang buhok. Nakasuot yon ng kulay itim na bestida at sa likurang bahagi nito, naroon ang 5 nagsisilakihang nilalang na parang sa demonyo ang anyo. Paglalarawan ni Nelson sa mga nilalang ngayon, halos napakalayo nito sa wangis ng isang pangkaraniwang tao. Bukod sa wala yung mga labi, purong mga pangil ang mga nakausli sa bunganga nito. Nangingitim din ang bawat kuko ng mga nilalang na yon, na parabang punong-puno ito ng lason.
Ang mas ikinagulat niya pa ay noong masipat niya ang napakalapad na pakpak ng mga tauhan nito. Ayon kay Nelson na, sa tinagal-tagal na niyang nakasilay ng mga aswang, yun pa lamang ang kauna-unahang pagkakataon na masaksihan mismo ng kanyang mga mata ang isang kakaibang uri ng gabunan. Hindi niya mawari kung saan ang kanya napapabilang, pero malakas ang kanyang kutob, parte yon ng lahi ng mga tiktik. Maliban kasi sa nakakatakot nitong itsura, wala na roong kakaiba. Hindi rin gaanong nararamdaman ni Nelson ang presensya nito, kaya namay nasisiguro niya na kayang-kaya niya yung labanan ng mag-isa. Dahil sa kanyang mga nalaman, agad naman niya yung sinugod kasama ang 2 opisyal ng mga rebelde. Yon ang nagsilbi niyang kalasag at sandata upang mabilis niyang marating ang kinaroroonan ng pinuno ng mga kalaban nila. Hindi naglaon. Pagdating naman niya sa harapan nito, agad naman niyang tinapyasan ng ulo ang isa nitong kasama, sabay kaladkad naman sa gabunan na humarang sa pinuno nila. Paglayo naman doon ng bahagya ni Nelson, buong puwersa naman yung sinugod ng 2 niyang kasama. Pero bago pa man nila yun maundayan ng saksak sa dibdib, mabilis naman yung naglaho. Pagsilay naman niya sa abilidad nito, nagmamadali naman siya doong bumalik para tumulong. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, aminado naman sila noong nahihirapan sila sa sitwasyong kinakaharap nila. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng yon, nanatili pa ring matatag at pursigido si Nelson na patayin ang salot na pumapatay sa kanyang mga kasamahan. Makalipas pa ang kalahating oras ng pakikipagbuno nila, sa tulong at sakripisyo ng 2 niyang kasama, nagawa na nga nilang mahuli ang nilalang na yon. Pagsilay naman niyang hawak-hawak na yon ng 2, agad naman niya yung nilapitan, sabay taga sa leeg nito. Sa isang kisap mata, kumalas ang ulo nito sa mismong katawan ng nilalang na yon. Pagbagsak naman ito sa lupa, dali-dali naman nila yung kinaladkad pabalik ng kuta upang maipakita sa iba nitong mga kasama. Matapos naman yung masilaya ng mga aswang, ito na rin ang naging hudyat ng pagwawakas ng kanilang pakikipaglaban. Walang sabi-sabi, agad namang nilisan ng mga ito ang kanilang lugar para tumakas. Hindi na rin yun sinayangan pa ng oras ng kanilang grupo, gawa ng alam nilang mas nangangailangan ng tulong ang mga sugatan nilang kasama. Magmula noong napatay nila ang pinuno nito, kailan may hindi na nagpakita pa yung iba pa nitong mga kasama. Lubos naman nila yung ikinatuwa, gawa ng kahit papaano, napanatag na ang loob nila. Pero alam niyo pinuno, na dahil sa mga nangyaring yon, nagsilbi itong leksyon sa kanilang pangkat. Kahit gaano pa man kalakas ang kanilang grupo, pinipili nilang palaging mag-ingat at magbigay ng respeto sa mga lugar na napupuntahan nila. Naniniwala na kasi sila noon na ang mga simpleng pamamaraang yon ang mag-iiwas sa kanila upang hindi na maulit pa ang minsang nangyari sa pamamahala ni Nelson, alias Commander Abuat. Okay, opinyon ko sa kwento. Ganda ng kwento na to, no? Tungkol sa isang commander na kinakatakutan ng kahit na sino. Pero yun nga, ito yung sinasabi ko na kapag merong hindi kaya yung mga nilalang na nasa kaliwa sa grupo ninyo o sa pamilya ninyo, ang titirahin niyan yung pinakamahina. Well, sabihin na natin yung pinagkatiwalaan ni Nelson hindi yun sobrang hina. Pero sa kanilang dalawa, yun yung mas mahina.
So anong ginawa ng mga aswang? Ginantihan nila si Nelson sa pagkitil ng buhay nung pinagkatiwalaan ni Nelson. Gets ba? Nasusundan niyo ba ako? Yun yung nakikita ko sa buong takbo ng kwento na to. Kaya para sa akin, ang ganda nito. Pero alam niyo, curious ako eh. Kasi isang mutya pa lang yung ginamit ni Nelson, bulagta na kaagad yung matandang gabunan. Di ba? Paano pa kaya kung yung dalawa pa? Di ba? Ang tanong, ano kaya yung dalawang yun? Hindi ko alam kung may nabanggit ba, nalagpasan ko, o sadyang wala lang sinabi. 'Di ba? Sobrang curious ako eh. Ang ganda talaga ng kwento na to kung nailathala to ng sobrang detalyado. Partida, halos mag-iisang oras to pero medyo kulang tayo sa detalye. Though maganda naman talaga para sa akin. Pero syempre, iba-iba tayo ng taste. Baka iba sa inyo, galit na naman kasi nabitin. Yung iba, tuwan-tuwa kasi sakto lang yung kwento. Hindi siya yung sobra-sobra talagang bitin. Meron namang kinahinatnan, di ba? Kasi napagbago niya yung pag-uugali ng samahan niya, lalong-lalo na yung pag-uugali niya mismo. Diba? Para sa akin, overall, sobrang gandang pagbabago nun. Yun yung opinion ko sa kwento. Maiba tayo. Welcome nga pala dito sa bago nating channel na Anghel. No? Yung pinuno kasi natin na channel, alam niyo, kwento ko lang din, pero magla-live ako mamaya, hintayin niyo ako sa pinuno. Ang dami kasing nagnanakaw talaga ng video doon. Tapos ginagawan chipmunk, yung voice, kasi uso na ngayon yun eh, yung AI, di ba? Ang daming gumagawa nun. Ngayon palang unahan ko na kayo. Yung mga gumagawa o yung mga sakaling gagawa pa sa future, lalo na ngayon, meron tayo. Kahit anong gawin nyo, hindi mamomonetize ang mga channel ninyo. Walang mangyayari dyan. Tsaka, ang mangyayari lang paulit-ulit, yun nga, madedemonetize yung channel natin sa kabila. Re-report ko lang yun, ilang araw, babalik yun. Tapos sa inyo, walang mangyayari. Kahit patuloy nyong nanakawin yan, mapapagod lang kayo kaka-edit ng kaka-edit. Pero hindi kayo kikita dyan. Kaya, nakikiusap ako sa inyong lahat o sa gumagawa ng ganun sa channel natin na ang pinuno na sana naman wag nyo nang gawin yung ganung bagay. Wag nyo nakawin yung pinaghirapan ng ibang tao kasi dito sa channel natin may 5 nagtatrabaho rito eh. Bukod sa akin sa nagnanarrate ako, may naglilinis ng story. Syempre yung mga sender natin magagalit yun na pinuno, sa'yo ko lang sinendihan, bakit naririnig ko sa ibang channel? 'Di ba? Yung effort nila ng pagsulat, yung pagta-type na alam nyo ba na lalo na yung editor ko, sobrang hirap na hirap i-edit yung buong kwento para mag-iisang tunog lang yung channel natin. Gets nyo ba yun? Tapos, pagtapos na yung finished product, hihintayin nyo na lang, tapos nanakawin nyo, i-re-upload ninyo. Hindi rin naman kayo makikinabang dyan. Diba? Maganda kung i-share nyo na lang yung video na to kasi yung channel natin ang pinuno para lang sabihin ko sa inyong lahat, sobrang daming natutulungan nun. Hindi lang naman para sa akin yun eh. Sobrang daming nabibigyan ng channel na yun. Ang problema nga lang, yun nga, katulad yan, yung ginagawa ninyo na nanakawin, re-upload, edit, lalagyan ng AI, o kung ano-ano, pare-parehas tayong walang mangyayari sa atin, di ba? Yun na lang, sana sana makonsensya kayo na kinukuha nyo yung video ko at the same time nare-report nyo pa ako. Kaya ang nangyayari, paulit-ulit tayo na de-demonetize. Last month, nagkaganito rin ako, pero nasoli ka agad. Ngayon, bago na naman. Tapos, ang tagal pa ulit bago tayo makapag-apply, parang mga 90 days pa. Yun lang naman eh, hindi naman sa umiiyak ako, no? Sa akin, walang problema. Ang problema, yung mga taong umaasa sa channel na yun. Kasi marami talagang nabibigyan yun, as in, sobrang dami, parang 80 to 90% ng revenue nun napupunta sa maraming tao, maraming saksi dyan. Lalo na yung 5 nagtatrabaho sa channel natin, busog na busog yan sila. Ang problema, ngayon, wala tayong kinikita, demonetized, maraming magugutom. 'Di ba? Yun lang yung pakiusap ko sa inyo na guys, wag nating nakawin kung ano yun nasa ang pinuno kasi maraming natutulungan yun. Yun lang, yung isa na lang yung nasa Facebook eh. Hanggang ngayon hindi pa rin na-turn down. So feeling ko may puntos din yun na kaya tayo na demonetize. Tapos yun nga, yung kalat na kalat ngayon, usong-uso, ang dami nagsisend sa akin, iba't ibang klase ng channel na nire-re-upload lahat ng stories natin, lalo na kino-compile nila. Minsan may nakita pa ako parang 2 hours mahigit compilation ng isang series natin na naka-AI tapos naka-chipmunk yung boses. Though may views, may mga libu-libong views, may mga nakikinig rin kahit papaano. Pero yun nga, unang-una hindi kayo kikita, walang makikinabang sa ginagawa nyo yan, hindi kayo makikinabang dyan. Pangalawa, marami kayong nasasagasaang pamilya, marami kayong ginugutom. So, yun lang, sana masolusyon natin pare-parehas na wag nyo nang nakawin yung video ko. Yun lang yung pakiusap ko. Huwag niyong re-upload,
Huwag nyo rin i-report yung channel natin. Yun lang. Kasi malaking bagay talaga yun para sa amin. Lalo na syempre sa mga subscribers nating nakikinig talaga na ginagawa tayong palipas oras, sobrang laking tulong nun. Ngayon, meron tayo syempre yung kinakaharap na nakaka-stress na problema. No? Mamaya marami pa ako ipapaliwanag, kaya hintayin ninyo dun sa live ko sa Ang Pinuno channel natin. Yun lang. Salamat. Ang kwento